Nakapili ka na ba? Biglang sambit ng senyorito sa likod niya. Tapos na pala itong mamili. Ang bilis naman. May dala na tong maraming nakahanger na mga damit. Halata ring mamahalin ang mga dala at napili nito. Can't you hear me? Have you already picked for yourself? Sungit na naman ulit nito. Di alam ni Ivana kung sasagot pa siya o hindi dahil nahihiya siyang sabihin na yung magandang half-shoulder dress ang napili niya. Pinagdarasal niya talaga na sana magalit na lang ito at umalis na lang sa butik para makapunta na rin siya sa paaralan niya. I will also take this. Turo nito sa katabing damit na nagustuhan niya. And this. Tsaka tinuro din ang half-shoulder na nagustuhan niya. Here is my card. Sabi ng lalaki at binigay ang mga nabili ng babae sa kanya. Nagulat si Ivana sa inasta nito. Sigurado ba talaga itong ililibre sa kanya ang damit na yon at yung katabi naman ito? Pero bahala siya, parang wala lang naman sa kanyang gumastos. Mayayamang nilalang nga naman. Mauna ka na doon, ako nang bahala dito. Baling nito sa kanya. Sige po, mauna na po ako. Di niya na inintay ang pagsagot ng among lalaki. Lumabas siya doon sa butik na pinasukan nila. Sumalubong sa kanya ang sinag ng araw. Medyo masakit na rin yon sa balat, pero matitiis din naman. Anong oras na kaya? Makakaabot pa kaya siya sa klase nila? Matagal pa ba ang lalaki? Lumapit siya doon malapit sa kotse ng lalaki, pero hindi pa muna siya pumasok sa loob, dahil hintayin niya muna tong dumating. Tiniis na lang ang sinag ng araw sa balat niya. May katagalan pa bago to dumating, kaya't para nasaktan din ang balat niya, lalo pat di na siya nasanay magbilad ng araw dahil parating nasa loob lang siya ng mansyon. What are you doing? Tanong ito sa kanya, habang nakakunot ng noo. Inihintay ka po, senyorito. Sagot niya dito na mas ikinakunot pa na noon ito. Bakit pa kasi ang sungit-sungit ng amo niya? Stupid! What are you doing outside the car? Are you burning yourself in the sun? May halong pagkainis pang sabi nito. Stupid? Favorite word ba ng amo niya yan? Ang sarap na ring labanan ng mga masusungit na salita nito. Kung hindi niya lang talaga to amo, baka lumalabas na mga hinanakit niya. Inihintay ka nga po kasi senyorito. Tsaka di pa naman po masakit ang sinig ng araw eh. Matitiis pa naman. You're really stupid. Napakunot noon namang sabi nito. Stupid na naman. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siya nitong sinabihan ang salitang yon. Here, take this. Abot nito sa isa pang paper bag na dala nito. Eto siguro yung mga napili niya kanina. Dalawa kasi ang hawak ito. Salamat po, senyorito. Pagpapasalamat niya rito pero parang binaliwala lang ng lalaki ang sinabi niya dahil agad tong pumasok sa kotse. Kaya sumunod na lang din siya at tumupong muli sa tabi. Sa pagkakataong to, hindi niya na kinalimutang suotin ang seatbelt. Mabuti na lang at tamang pagkakasuot noon. Mahirap na baka masabihan pa naman nilang stupid. Baka malate na po ako, senyorito. May pagsusulit pa naman kami. Naglakas loob na talaga siyang sabihin yan. Dahil mukhang kanina pa talaga siya late. Baka lang naman kasi nakalimutan ito. Okay, may pupuntahan pa ako pagkatapos nun. Ihahatid na kita sa paaralan mo. Balak niya pang magprotesta pero pinili na lamang na hindi. Baka sungitan na naman kung nagpoprotesta pa. Paniguradong late na talaga siya pero wala siyang magagawa kung ayaw pa siyang ihatid nito. Gaya kanina nung nakasakay siya, tahimik pa rin ito. Walang kahit anong kibo o kahit anong salitang lumalabas sa bibig nito. Nasaan na kaya yung masayahin na batang senyorito noon? Nilamon na siguro ng binatang amo niya ngayon. Namimiss niya na ang dating lalaki. Pagkaraan ng 5 minuto, tinigil nito ang sasakyan malapit sa magarang restaurant. Paano kaya nalaman ng lalaki ang mga lugar na ito? Gayong bata pa ito nung huli nitong punta sa bayan. We need to eat. I hadn't eat any meal since last night. Sabi nito sa kanya at lumakad papunta sa restaurant pero pinigilan niya ang kamay nito kaya napatingin to sa kanya. Sandali lang po, senyorito. Ikaw na lang po muna kumain kasi ako kanina hintay na lang po kita dito. Busog na rin kasi siya lalo pat masarap din yung ulam na inihanda sa manson kanina. You will eat or I will not drop you at your school. Ano na naman to? Balik na naman katulad nung pinapili siya nito ng damit? Wala naman siyang choice. Inawakan nito ang kamay niya. Let's go. Sambit ito at tinala siya papasok sa restaurant habang hawak ang kamay niya. Nang makapasok sila sa restaurant, agad silang sanalubong ng waiter at pinaupo doon sa dulong bahagi. Marami ang mga taong kumakain ngayon kahit umaga pa lang. Karamihan sa kanila mga mayayaman din, kagaya ng kasama. Ang gara at ang linis ng restaurant na to.
Ang gaganda ng disenyo ng mga table nila at may chandelier pa sa ibabaw. Sa totoo lang, ngayon pa lang siya nakapasok sa mga ganitong lugar. Paano kaya nalaman ng senyorito ang lugar na ito? Naiilang din siya sa inupuan nila dahil magkatapat sila sa isang mesa na para ba silang lalaki at babae na nagde-date. Pero may date ba naman na naka-t-shirt lang ang babae? May date din ba na walang relasyon? Kusan-san lumilipad ang utak niya. Date ba naman ang tinatawag sa kasama mong kumain? Ang amo mo? Here's the menu, sir. Sabi ng waiter na nakatayo sa kaliwang parte ng senyorito. Habang pumipili ang among lalaki, nagpakilala din ng waiter sa kanila. Hi, sir, ma'am. I'm Henry Tan and I'm your waiter for today. How can I focus on choosing a food to eat if you are too noisy? Strikto ang sabi ng amo niya. Kahit kailan talaga napaka-strikto at napakasungit talaga nito. Kita niya naman parang nataranta at kinabahan ng waiter dahil sa sinabi nito. Ang tagal din itong pumili ng pagkain na nakalagay doon sa menu card. We will take one of these. May kung anong tinuro doon sa menu card at marami pa itong sinabi na hindi niya maintindihan dahil mabilis tong magsalita. Nanginginig ang kamay ng waiter na lalaki habang naglilista sa mga sinabi ng lalaki. Okay, sir. Please wait for a while. We're preparing for your order and to your girlfriend. Patay talaga tong waiter na to. Baka mainis na naman ang senyorito sa sinabi niya. Napagkamalan ba naman ang di hamak na maid na girlfriend ng amo niya? Medyo napatikim din siya sa naging sabi nito, kaya't napatingin din sa gawin niya ang waiter. Yes, she's my girlfriend. Gulat na gulat siya sa narinig. Got a shit problem with that? Biglang sabi nito na may halong irita ang boses. Napatingin siya. Girlfriend? No sir, I'm sorry. Yun lang ang naging sabi nito at saka dali-daling umalis sa gawin nila. Siguro dahil natatakot din. Di siya makapaniwala sa naging sagot nito. Ano nga ulit yon, girlfriend? Girlfriend? Nandito na ngayon si Ivana sa kotse ng lalaki. Katatapos ng kumain sa restaurant kanina at ang among lalaki na naman ulit ngayon, tahimik ulit sa pagdadrive. Di pa rin makapaniwala si Ivana sa sinabi nito kanina sa waiter na girlfriend daw. Ano kayang pumasok sa utang ng amo niya habang sinabi niya iyon? Kung nagbibiro lang ito, pues hindi ito magandang biro. Ipagdarasal niya talaga na umuwi na ito sa Maynila para mawalan na masusungit sa buhay niya. Senyorito, bakit sobrang late ka na po? Kung kanina late lang siya, ngayon sobrang late na talaga niya. Ito talaga ang kauna-unahang beses na sobrang late niya sa klase niya. Ang tagal din kasi nila doon sa restaurant. Kahit pumasarap ang pagkain, hindi pa rin naman siya komportable, lalo na't di naman nagsasalita ang kasama niya. Okay lang po ba na idaan niyo na po ako doon sa paaralan namin? Baka kasi pagalitan na ako ng prof namin. Pinilit niyang kalmahin ang bawat salitang binibigkas niya. Kanina pa kasi siya naiinis dito. Bakit pa kasi siya sinama nito kung di naman siya kailangan? Tumingin ito sa kanya. Okay, tanging sagot lamang nito. Laki niyang pasasalamat at makakalayo na rin siya sa lalaki. Kahit pabinigyan siya ng damit at pinakain pa, hindi pa rin yun sapat na sukle na nagawa nitong pagpapalit sa kanya. Saan ka nag-aaral? Tanong nito. Maganda talaga sa tenga niya ang pagtatagalog nito. Napakalalaki ng boses nito at saka buo rin. Pero napansin niya rin kanina na minsan lang tong magsalita ng Tagalog. Ayaw ba nito sa Pilipinas? Bakit ba panay ang English nito? Sa San Agustin po, senyorito, pero diretso lang po kayo. Sasabihan ko po kayo kapag naroon na po tayo. Okay, tipid ulit na sabi nito habang nakafocus muli ang mukha nito sa pagdadrive. Makalipas ng ilang minuto napansin niya, malapit na silang umabot sa paaralan niya. Dito lang po, senyorito. Dali-dali niyang sabi. Ininto naman ito ang kotse. Papasok na ako, senyorito. Salamat nga po pala ulit dito. Angat niya sa paper bag na ibinigay nito. Tsaka sa libreng pagkain din. Dagdag niya pa. Tumingin ang lalaki sa kanya at saka tumango. Kaya naman lumabas na siya sa kotse nito. Namakatayo na siya sa labas ng kotse nito. Dito niya kasi pinatigil ang kotse ng amo niya dahil baka pag-usapan siya ng mga estudyante. Mahirap na rin kasi ang ma-issue. Magara at mamahalin pa naman ang sasakyan ng among lalaki na nakaagaw pansin pa, kaya iniwasan na lang din niyang maging paksa ng usap-usapan. Karamihan kasi ng mga estudyante sa pinag-aaralan niya, hindi mayayaman, kagaya lang din naman niya. Kaya't sigurado siyang big deal din sa mga ito ang makakita ng mamahaling sasakyan. Umandar na nga paalis sa magarang kotse ng amo niya, kaya nagsimula na siyang maglakad papunta sa paaralan nila.
Di rin naman kasi kalayuan dito sa pinag-aaralan niya. Malapit lang naman. 2 subject ang di niya napasukan ayon kay Cora. At sabi daw ng isa sa prof nila, hindi na rin to magpapatik ulit ng pagsusulit pa sa mga absent sa klase nito. May pagka-terror din kasi ito eh. Sayang din yun. Gabi na ngayon at nandito na sila ni Cora at Ivana sa manson. Nakauwi kasi sila, 8:00 na ngayon ng gabi. At ngayon kumakain ng senyorito sa lamesa. 5 sa kanila, kasama na si Ivana, at si Cora, doon nakatayo sa gilid ng senyorito. Baka sakaling may ipag-uutos ito. Yung iba namang katulong dito may kanya-kanyang ginagawa din. Ang iba nasa kusina at ang iba naman naglilinis sa iba't ibang parte dito sa manson. Seryosong kumakain ang amo nila sa inihandang pagkain. Di ba ito naboboard sa manson? Ayon kasi sa mga kasamahan niyang mga kasambahay, pagka-uwi daw nito hindi na daw ito umalis pa. Doon lang daw ito sa kwarto niya. Ngayon pa lang daw ito lumabas para kumain. Siguro mas mabuti talaga kung umuwi na lang siya doon sa Manila dahil sigurado marami itong pagkakabalahan doon at para na rin siyang hindi laging kinakabahan sa pagsusungit nito. Who cooked this, Manang? Biglang sabi nito at itinuro ang isang panaksa ng kalderang niluto ng isa sa kasambahay nito. Batay sa reaksyon ng mukha nito, hindi nito nagustuhan ng pagkain na yon. Yung tagapagluto po dito sa manson, senyorito, may problema po ba? Si Manang Leila. Tell her not to cook my food again. It makes me lose my appetite. Sungit na naman ito at saka umalis na sa lamesa. Nang umalis ito ay napabuntong hininga na lamang sila. Ang tagal na rin ng tagapagluto sa manson pero wala naman na silang problema doon. Masarap ang mga niluluto nitong mga pagkain. Ang sungit talaga ng senyorito. Ano kaya ang dahilan kung bakit naging ganyan ang senyorito? Naging sambit ni Cora na ngayon ay katabi lamang niya. Masungit na kasi yan simula pa ng bata pa ito. Hindi ko rin alam si Cora. Siguro kulang atensyon sa magulang niya. Busy kasi ang mga to sa negosyo nila, sabi ni Manang Leila. Ha? Di naman masungit si senyorito ng mga bata pa kami. Parati pa nga kaming naglalaro, sa isip ni Ivana. Kahit isang beses lang simula na nagtrabaho ako rito, hindi ko nakitang tumawa yan. Labis na nagtaka si Ivana sa sinasabi ng mayordoma dahil palagi pa nga niya nakikitang tumatawa at nagbibiro ito ng mga bata pa sila. Pero mas nauna pang nanilbihan ng mayordoma dito kesa sa kanya. Hindi rin naman siguro to nagbibiro. Diba, sabi mo Ivana, masayahing senyorito ng bata pa? Ikaw ha, pinagtitripan mo ko. Maniniwala na ako sa'yo. Natatawa pang sabi ni Cora. Totoo yun. Parati pa nga kami naglalaro ng mga bata pa kami. Napatingin din sa kanya si Manang Leila na may halong pagtataka. Di naman siya gano'n noon. Palabiro at palatawa pa nga yan eh. Dagdag pa niya. Nagbibiro ka ba, Ivana? Mukhang imposible naman yung sinasabi mo. Napatawang usal naman ni Manang Leila. Nagsasabi talaga siya ng totoo. Bakit ba ayaw ng mga tong maniwala sa kanya? Baka kasi si Manang Leila pa nga yung nagbibiro dahil sigurado talaga siya sa mga sinasabi niya. Oy, ikaw Ivana ha, naniniwala pa naman ako sa'yo. Aminin mo nga, may gusto ka ba kay senyorito, no? Panoksong tanong ni Cora sa kanya. Ako? May gusto kay senyorito? Malabong mangyari yun. Sino ba namang magkakagusto sa masungit at striktong lalaki na yon? Naging sabi na lang sa isip niya. Sa wakas, nagkagusto na rin ang anak ni Emilia. Akala ko kasi tatanda kang dalaga, Ivana. Wala ka pa kasing boyfriend. Ang iba kasi sa edad mo na yan, may kasintahan na. Dagdag pa ni Manang Leila. Tama ito. Sa edad niya na 19, wala pa siyang karanasan sa mga ganyan. Si Cora kasi may naging kasintahan na rin to noon, pero hindi lang tumagal dahil pinagtaksilan siya nito. Isang gabi pa nga itong umiyak sa mga nangyari. Wala akong gusto kay senyorito, at di rin ako nagbibiro sa sinabi ko. Tanggi niya naman sa mga sinasabi nila. Totoo talaga yon. Wala talaga siyang gusto sa amo nila. Siguro humahanga lang siya sa itsura nito. Pero yun lang yon, kaya hindi pa rin matatawag na pagkagusto yon. Ay sus, deny pa. Isusumbong talaga kita kay Aling Emilia. Umamin ka na lang kasi. Tukso ulit ng kaibigan niya na tumatawa pa. Nakitawa na rin si Manang Leila. Silang tatlo na lang naiwang nakatayo dito malapit sa lamesa. Umalis na rin kasi ang dalawa nilang kasama. Siguro may gagawin pa mga ito. Sa'yo naman talaga ang totoo. Sino ba naman na magkakagusto sa lalaking yun? Masungit na nga palagi pang nakakunot ang noo. Depensa niya naman sa sarili niya.
Hinaan yung boses niyo dyan, baka marinig kayo ng senyorito. Lagot talaga tayo. Pagpapaalala naman ni Manang Leila sa kanila. Mabuti pang tapusin na natin gawin ang trabaho, Cora, para matapos na tayo. Medyo inaantok na kasi ako eh. Sabi pa niya rito, pero ang totoo, ginawa niya lang to dahilan para hindi na niya itotoksohin pa. Ay sus, may trabaho-trabaho ka pa dyan. Alam mo namang dahilan mo lang yan eh. Umamin ka na lang kasi. Ang kulit din ni Cora, kaya iniwan niya na lang ito at tumanap na magtatrabaho. Tinawag pa siya nito ulit pero hindi niya na to pinansin. Baka tuksohin na naman siya ulit. Nang matapos sila sa trabaho, nauna na si Ivanang pumasok sa silid nila dahil naantok pa siya masyado. Wala kasi siyang tulog sa naunang gabi, kaya mabilis din siyang nakatulog. Kinaumagahan nagising si Ivana ng maaga. Mahimbing natulog pa ang mga kasamahan niya sa silid nila. Matapos siguro niyang matulog kagabi, sumunod din ang mga ito. Agad siyang bumangon sa double deck ng kama niya at lumabas ng silid. Dahil maaga pa, nagdesisyon na siyang lumabas muna para namnamin ang sariwang hangin sa labas. Di naman niya kailangan magtrabaho ng maaga ngayon dahil wala siyang schedule na klase. Hapon na rin kasi ang klase niya. Na makalabas siya ng mansyon, agad siyang naghanap ng mauupuan sa bakuran at nang may makita siya doon, malapit sa parang Christmas tree na kahoy na upuan, pumunta siya roon at umupo. Pinakiramdaman niya ang sariwang hangin sa umaga. Kahit medyo malamig ito'y para bang binibigyan siya nito ng labis na kasiyahan sa kanyang puso. Pinikit pa ang mata para mas pakiramdaman pa ang sariwang hangin sa paligid. Ang bakuran ng mansyon ng mga Domingo, maraming nakatanim na bulaklak. Ayon sa nanay niya, kaya maganda ang pagkaareglo at ayos nito dahil isa daw sikat na landscape architect ang nagdisenyo sa mga pananim dito sa labas. Ivana! Biglang tawag ng pamilyar na boses sa pangalan niya. At nang tinanaw niya ito, ang senyorito pala'y nakatayo sa likod niya. Po, senyorito, may ipag-uutos po ba kayo? Sabi niya sa bayuko nito ng konti bilang pagbigay ng respeto dito. Pakilinis sa kwarto ko, yun lang. Gusto ko ikaw ang maglinis doon, ha? Yun lang ang sabi nito at saka umalis. Di ba ang sabi ni Manang Leila, ito lang dapat daw ang naglilinis sa kwarto ng mga amo nila? Pero wala din siyang magawa pag siyang napag-utusan nito. Makalipas ng ilang minuto, bumalik ulit siya sa mansyon. Pero sa oras na to, marami na rin ang gising at kanya-kanyang gawa sa mga gawain sa mansyon. Siya na may naghanap ng malinis na daspan at walis. Nang may mahanap na siya, pumunta siya doon sa ikalawang palapag ng mansyon para pumunta sa kwarto ng senyorito. Walang ibang nakapasok sa kwarto nito bukod kay Manang Leila na siyang tagapaglinis doon at sa lalaki na siyang may-ari. Ngayon, maging kasama na rin siya sa nakapasok dito. Na makarating siya, kumatok siya ng ilang beses pero wala namang sumagot. Kaya kumatok muli siya. Pero gaya kanina wala pa rin. Napaisip-isip si Ivana. Kung hindi siya maglinis sa kwarto nito, baka pagalitan siya nito at baka sabihan pa ng stupid. Mahirap na. Nang ipihit niyang doorknob, hindi ito nakalock kaya pumasok siya sa loob. Tumambad sa kanya ang malaki, malinis at mabangong silid ng among lalaki. May malaking kama ito, may sariling TV at may isang pinto na siguro ay bathroom din ito. Meron din tong sariling library sa loob na may table doon at may nakapatong naman dong laptop. Kaya't siguro hindi lumalabas to dahil marami naman palang mga pamparipas oras na mga bagay dito. Pero mamaya na siguro siya magpupuri sa ganda ng kwarto nito. Tatapusin niya lang muna ang trabaho. Wala naman masyadong lilinisin sa kwarto nito pero magwawalis siya ng konti. Dahil kahit papaano may konting abo pa rin naman siyang mawawali sa sahig. Pero habang nagwawali siya ay nakaramdam siya ng inip, lalo na't mag-isa lamang siya sa loob kaya't naman naisipan niyang kumanta-kanta. Wala naman ang senyorito dito kaya wala sigurong problema. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Di naman sa pagmamayabang pero may kagandahan din ang boses niya. Habang kumakanta-kanta pa siya, feel niya pa ang lyrics sa kanta. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are. I believe that Di na natapos ang kanta niya na maramdamang may lumabas doon sa pinto ng bathroom at nakinggulat niya na makitang ang senyorito pala na nakatapis ng tuwalya malapit sa puso nito. Kagagaling lang para nitong makaligo kaya't pansin ang basang-basa nitong buhok at katawan. Napahigpit siya ng hawak sa walis ngayon habang nakatingin sa lalaki. Sino ba namang hindi matutulala pag makakita pa naman na magandang kulma ng panalaking katawan na may abs pa?
Napakagat sa labi si Ivana na nakita na para bang di siya makapaniwala sa nangyari. Ang akala niya ba'y wala ito sa kwarto nito? Bakit narito ito ngayon? Agad-agad niyang tinakpan ng mata kahit huli na ang lahat dahil nakita niya na ang katawan ng lalaki. Napatingin din sa kanyang among lalaki na ngayon nagtataka kung bakit tinatakpan ng kamay niya ang mata. Kaya tumingin din to sa katawan nito at nang ma-realize itong nangyari, nagangat to ng tingin sa kanya at saka ngumisi sa labi nito. Ngumisi? Ngumisi nga. Ngumisi ang senyorito? Mas nakakagulat pa yun kaysa makakita siya ng magandang katawan nito. Halos mapapikit na lang talaga siya sa masyadong kahihiyan na naramdaman.